In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alechem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas." Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Nineveh, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao sa araw ng paghuhukom. Titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto sa araw ng paghuhukom, ay titindig ang mga taga-Nineveh laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ngayong Wednesday of the first week of Lent, pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko. Sa mabuting balita ngayon, diritsahang sinabi ni Jesus na masama ang lahing laging naghahanap ng palatandaan, pero ayaw namang magbago ng puso. Gusto nila ng himala, pero sarado ang puso sa panawagan ng pagsisisi. Ginamit ni Jesus ang halimbawa ni Jonas, isang simpleng propeta lang siya, pero nangaral siya at nagsisi ang buong Nineveh, mula hari hanggang karaniwang tao. Walang special effects, walang milagro, pakikinig at pagsisi lang. At ngayon, sabi ni Jesus, higit pa kay Jonas ang naririto. Ibig sabihin, nasa atin na si Jesus, ang anak ng tao. Pero tanong, nakikinig ba tayo? Halimbawa sa ating panahon, marami ang nagsasabing, "Lord, bigyan mo muna ako ng sign, saka ako magsisimba. Kapag gumaling na ako, saka ako babalik sa kumpisal. Kapag inaayos mo ang problema ko, saka ako magbabago." Pero ang totoo, ang salita ng Diyos mismo ang palatandaan. Ang simbahan, ang mga sakramento,
ang konsyensya natin. Iyan na ang signs. Ano ang tamang gawin natin bilang mga Romano Katoliko ngayon? Una, makinig at sumunod. Hindi lang makinig. Pangalawa, magsisi agad. Huwag nang maghintay ng masakit na wake-up call. Pangatlo, balikan ang kumpisal at Eukaristiya, lalo na ngayong Kwaresma. Pang-apat, maging saksi, hindi lang tagapanood, ipakita ang pananampalataya sa gawa. Panglima, manalangin para sa iba, lalo na sa may sakit, kaparian, pamilya at bayan. Ang tunay na pananampalataya ay hindi naghihintay ng himala. Ito mismo ang nagiging himala sa pamamagitan ng pagbabago ng buhay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos na mapagmahal, Ikaw ang tunay na palatandaan ng pag-ibig at awa. Sa panahong ito ng Kwaresma, buksan mo ang aming puso upang kami magsisi, magbago at lubos na magtiwala sa iyo. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang agarang paggaling ni na Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Rachel Kay, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at ang buo naging pamilya na mga nagdarasal. Ipinapanalangin din namin ang lahat ng may sakit, lahat ng nakabasa, nakikinig at nanonood nito. Gayon din ang lahat ng kaparian, ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV, ang mga obispo, ang aming kura paroko, Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry Erlinda, at ang gobyerno ng Pilipinas. Naway gabayan mo sila ng karunungan at katapatan. Inaalala rin namin ang mga pumanaw, Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pempe, Ferdinand, Pasita, Dante, Edwin, Obispo Jose, Padre Joseph, Jerry, Padre Raymond, at ang lahat ng aming idinasal. Tanggapin mo sila sa inyong walang hanggang kapahingaan sa intersesyon ng mahal na ina, naming si Maria. Ingatan mo kami laban sa unos, kalamidad at kapahamakan. At patatagin mo ang aming pananampalataya hanggang wakas. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.